Alright, so sa video naman na ito, pag-usapan natin yung pag-prepare ng iyong Facebook page kung sakaling hindi mo pa ito nagagawa. So first, ang kailangan mo na gawin is invite mo yung friends mo para i-like yung iyong Facebook page. Okay? So i-share ko sa iyo kung paano mo ito magagawa. Punta ka lang sa iyong Facebook page and then makikita mo dito sa introduce your page. Kapag bago pa lang yung Facebook page mo, makikita mo ito eh. So, hanapin mo lang yan, yung paano mo ma-introduce din. Click mo yung invite friends. Tapos, ang gawin mo is 10-10 lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, click mo yung send invite. Okay? Para ma-invite mo sila na mag-like sa yung Facebook page. Kasi kapag ka, wala na kasi ditong select all. Di ba? Wala na yung select all na option. Dati meron pero wala na siya ngayon. Siguro dahil para hindi mag-spam, hindi maging spam. So, gagawin mo 10-10 or itry mo din kung pwede na 20-20. Then, kapag ka tumalab yung 20 at a time, subukan mo naman na 30. Kasi minsan, kapag sobrang dami na, hindi ko din alam exactly kung ilan yung limit na pwede mong i-invite sa isang click lang. So, subukan mo. No? Halimbawa, pag click mo na itong 10-10 lang, pag send mo ng invite, nakapag-send siya. So, next time, gawin mo naman, invite ulit. Subukan mo naman hanggang 20 naman. 20 katao. Kapag ka nakapag-invite ulit, subukan mo naman hanggang 30 para malaman mo kung hanggang ilan yung maximum na pwedeng isend na invite ng isang pindutan lang. So, ang goal mo is maubos mo yung mga Facebook friends mo. Hindi mo naman kailangan tong gawin ng buong maghapon lang kasi sayang naman yung oras mo. So, siguro, mag-delegate ka lang ng at least isang oras para gawin ito na ma-invite mo lahat ng iyong Facebook friends para mag-like sa iyong Facebook page. Lalo-lalo na kung marami kang mga Facebook friends, sayang naman yan kung hindi mo sila ini-invite na mag-like ng ng page mo. Para hindi mo na kailangan magbayad sa ads para lang may mag-like ng Facebook page mo. Kasi ang gusto lang naman ni Facebook is makita niya na parang legit talaga yung Facebook page mo. At least 500 likes, no? Yung gawin mo. Kaya mag-invite ka as many as you can para hindi naman lahat yan magla-like ng Facebook page mo, pero as many as you can para ma-hit mo yung goal na 500 likes. Okay, dadami rin naman yan as time goes by, lalo na kapag nag-ads ka na kahit hindi page like yung ads mo, dadami at dadami pa rin itong mga magla-like sa page mo as time goes by. Okay? So, invite mo yung friends mo to like. And kahit pa utay-utay. Number 2 is complete mo yung info ng iyong Facebook page. So, kung babalikan natin yung Facebook page, makikita mo dito sa gilid na merong mga ganito, set your page for success. Pag bago pa lang yung Facebook page mo, makikita mo kaagad yan. Or kapag siguro mga less than 100 likes, basta kapag bago pa lang siya at hindi pa kompleto yung mga information, tutulungan ka naman ni Facebook na makapag-set up. Hindi ko sure kung nakikita rin ito sa mobile, pero nakikita ito kapag ka laptop or PC yung ginagamit mo. So, makikita mo siya. So, ang gagawin mo lang is kailangan masagutan mo lang lahat. Meron ka ng page name, category, na ituro na yan sa mga nakarang module, cover photo, description. Then, pagdating dito sa info and preferences, dito sa website, ang ilagay mo ay ang iyong messenger reference URL na tinuro sa chatbot. Na kapag ka-clinic yun ng prospect mo, automatic magme-message yung Facebook page mo, tapos sisendan sa kanya kung papaano mapapanood yung video presentation natin. Okay? So, yun yung ilalagay mo dito sa ad website nito. Sa info, kahit na ilagay mo na lang na this doesn't apply to my page, click mo na lang yan. Business hours, pwede mong gawin. Depende kung anong oras ka online dito sa yung Facebook page. Pwede mong lagyan, pwedeng hindi. Pero as much as possible, kung kaya mo siyang lagyan mo. Pwede mong lagyan ng always open, no? O pwede mo rin lagyan ng open on selected hours. So halimbawa, nagtatrabaho ka, part-time mo lang siya ginagawa. Let's say nagagawa mo lang siya after mo sa work. So makakapagsimula ka ng let's say 5 PM tapos matatapos ka ng 10 PM ganyan. So pwede mong ilagay na ganyan. So kapag wala kasing pagka nag-click ka na lang sa outside dito sa window na ito, automatic naman siya nagse-save. Wala kasing button na save dito eh. Pero basta na-fill upan mo na yan, mag-click ka lang kahit dito sa baba, dito sa part na ito para mag-automatic save siya. So kapag naglagyan mo ng ganyan, phone number, yung ginagamit mo na contact number para sa business. So kung ikaw ay katulad ko, ako kasi meron akong personal number na para lang sa family friends ko and sa mga leaders, and meron akong number para sa business. So, kung ikaw ay ganun din, pwede mong gawin is yung ilagay mo is yung para sa business lang. Pero kung hindi naman ganun, ikaw bahala kung anong contact number para alam din ng prospect mo kung saan kanila ko kontakin. Dito sa WhatsApp, wala tayong ganyan. So, ilagay mo lang this doesn't apply to my page. Okay? Tapos dito sa introduce your friends, so yun na yun. Yung tinuro ko sa'yo kanina na pagpapalike. Makapagpalike ka na at least is
500 na Facebook friends mo, yung mag-like sa Facebook page mo. Okay? So, yun. Next na gagawin natin is mag-post ka. Post at least 3 post. So, ano yung mga pwede mong i-post dito sa iyong Facebook page? Yung mga testimonials ng iyong mga kaklase. So, wag mong gayahin itong mga nakapost dito. Ang recommend ko is ang i-post mo ay it's either pwedeng itong ganito kung meron kang copy ng video testimonial ng mga leaders or ng mga kaklase mo sa Team Genuine Academy. Or pwede rin naman yung mga testimonials nila na kinikita nila dun sa Facebook community natin. Copy-paste mo na lang yun halos, di ba? Ika-copy-paste mo na lang yun halos. No, i-post mo, at least mag-post ka ng at least 3 lang. Tapos, kapag nakapag-post ka na ng at least 3 lang, ang importante kasi doon ay para makita ni Facebook na active yung Facebook page mo, na hindi siya pang-spam lang. Kasi ayaw na ayaw kasi ni Facebook sa mga nag-i-spam lang. No, kaya mag-post ka ng at least 3 testimonial. Okay, i-post mo dyan. And finally, number 4 ay mag-schedule post ka. Schedule post. So, ano yung schedule post? Para ka lang rin nagpo-post pero nagsiset up ka na para si Facebook page na yung automatic na magpo-post sa'yo sa certain time or date na gusto mo. So, ano yung mga ipo-post mo? Ano yung mga i-schedule post mo? Mga testimonials din. Okay, as much as possible, kung ikaw ay meron ng mga testimonials, kumikita ka na dito sa business natin, pwedeng yun ang i-share mo. Yun ang i-post mo. No? And mas maganda is personal na testimonial mo. Kung sakaling wala pa naman, sa mga classmates mo sa Team Genuine Academy, yung sa mga leaders, yung pinopost nila sa Facebook community, napakarami nun, no? Yun na lang yung i-share mo. Bigyan kita ng tip, as much as possible, yung mga i-share mo na mga pictures, sasama mo yung picture, ha? Isasama mo yung picture, hindi lang yung text, kasi walang patunay na totoo yung sinasabi mo kapag, halimbawa, yung text lang, di ba? Kaya, ang gagawin mo is pupunta ka sa Facebook community natin. So, bigyan kita ng example. Punta tayo sa Facebook community. Ayan. Tapos, hanap tayo ng mga testimonial ng mga klase mo. Ang piliin mo as much as possible ay yung hindi kasama yung products. Okay? Para makapag-provide ng curiosity sa mga prospect mo. Kasi kapag kasama yung product, wala ng curiosity kasi pwede nilang malaman kung saan yan ang galing. So, hanap tayo, katulad nito. So, yan. Ito, pwede to yung mga ganito kasi may curiosity pa yan. So, for example, ito. Ang pwede mong gawin is screenshot mo to. Screenshot mo yan. Okay, pagka-screenshot mo yan, yun yung ipopost mo. Tapos, isi-share mo lang as a third person or isi-share mo lang. Halimbawa, itong isa sa mga klase ko, si Jobel, di ba, kumikita na siya sa pagbebenta ng products dito sa Team Genuine Academy. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Wala nang kailangan sabihin. Ang purpose lang naman nun, ay hindi naman purpose nitong pagpo-post mo sa Facebook page ay makapag-sponsor ka or makabenta ka. Hindi yun ang purpose nun. Ang purpose nun ay para lang makita ni Facebook na nagpo-post ka, na active ka nagpo-post. Hindi yan ipo-post para lang para mag-convince ka, hindi. Ang goal nito ay makita lang ni Facebook page na nagpo-post ka na active ka. Okay? So, gawin natin 'tong example, no? Print screen natin 'yan. Tapos ito, ika-crop ko 'to. Tapos ang gagawin mo ay harangan mo yung pangalan ni kaklase mo na si Jobel. Ito yung sa example. So, pwede mo rin 'to gawin sa mobile. Okay? Kung sakaling hindi mo alam itong ginagawa ko sa PC kasi yung ginagamit ko. So, pwedeng ganyan. Tapos, close mo na yan. Save mo. Lagay natin sa desktop. Okay? Tapos, i-post natin dito. Subukan natin. Desktop. Isa sa mga kaklase ko sa Team Genuine Academy, kumikita na sa pagbebenta ng products online. Yan, gano'n lang. Tapos post mo na. Yun na yun. Di ba? Wala nang masyado kailangan sabihin. Kasi ulitin ko nga, hindi nito purpose na mag-convince. Ang purpose nito ay para lang makita ni Facebook page na active ka. Okay, so punta naman tayo dun sa pag-schedule ng post. Okay, so tingnan natin kung pwede mo magawa dito. Hindi mo na pwede magawa dito. So punta ka dito sa publishing tools. Pero kung sakaling may makita ka dito na Creator Studio, mas maganda yon. Punta tayo dito. Try natin dito sa publishing tools. So, yan. Tapos, click mo ito. Pwede mo i-click itong create post. And then, yung mga nandito sa community, ang gagawin mo lang, ang purpose ng schedule post ay para makapag-post ka in advance. Tapos, si Facebook page na yung bahalang mag-post niyan kung kailan mo siya sinet na time. So, for example, gamitin ulit natin itong example na ito. So, gagawin natin,
ay dito. So, isa sa mga kaklase ko, kumikita na sa Team Genuine Academy. Halimbawa, ganyan. Tapos, add photo. Tapos, yun ulit. And then, so yan, ilo-load niya yung preview para makita mo kung ano yung itsura niyan pag na-post na. And then, ang pwede mong gawin is, tanggalin muna natin itong tanggalin mo yung image. Click mo muna itong get messages para magkaroon siya ng message button. Tapos, tsaka ka mag-add photo. Ay, nawawala. Normal. Supposedly, hindi yan ganun eh. Sa Creator Studio, hindi ganun. Pero, kapag kaganyan, tapos ito yung, instead na ang i-click mo i-publish, ang i-click mo itong drop-down button, tapos schedule post. So, halimbawa, ang schedule ng post is MWF. Okay? MWF 9 p.m. or 5 p.m. pwede din. No? Basta 5 p.m. onwards, wag namang madaling araw, wag nang ganun. 5 p.m. hanggang 10 p.m. siguro. Ikaw na yung bahala kung anong trip mo. So, halimbawa, katulad nito, ngayon ay Wednesday na ginagawa ko itong video na to. So, mag-schedule ako nito ng 9 p.m. na, ng Wednesday. Okay, tapos save, then schedule post. Tapos, hahanap ulit ako ng, ng testimonial ng student ng Team Genuine Academy. So, halimbawa, ito si Coach J. Tapos, print screen ko ulit yan. Tapos, ikakrap ko ito. So, yan. Tapos, isa-save ko ulit siya. Tapos, ganun lang ulit. Create post. Tapos, schedule post ko ulit siya. Then, this time, Friday naman. MWF lang. Okay, 9 p.m. Save. Tapos, sa mga kaklase ko, ikaw bahala kung ano yung post mo. Kaklase ko, kumikita na. Kumikita sa Team Genuine Academy. Tapos, add photo. Tapos, yung in-screenshot mo. And then, schedule post ulit. So, yan. So, nandito lang siya. Okay, once na dumating na yung time, ngayon is October 13, ginagawa ko to. Pero mamayang 9 p.m. pa siya ipopost ni Facebook. So, yun yung purpose ng pag-schedule post. So, mag-schedule post ka lang as many as you can. Okay, as many as you can para lang makita ni Facebook page ni Facebook na active ka na nagpo-post. Na naka-schedule post lang yung ginagawa mo. Okay, para hindi ka na mahirapan araw-araw magpo-post ka pa. So, pwedeng sa isang araw or every week, magsiset ka ng ipopost mo within this week. So, pwede mong gawin yan. Actually, yan yung ginagawa ko sa mga Facebook page ko. Hindi mo naman kailangan gayahin exactly yung, kasi yung sa akin araw-araw na dahil kilala na ako sa Facebook eh. Pero sa'yo, hindi. Hindi mo kailangan gayahin yun. Kahit MWF lang or pwede nga kahit once a week lang eh. Wala namang problema. Okay? So, once again, balikan natin, recap natin. Mag-invite ka ng friends na mag-like, complete mo yung info, mag-post ka ng at least 3 posts, and then mag-schedule post ka. Okay, so, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Make sure apply mo kaagad. See you on the next video.